Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kay Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito, ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay tungkol sa mall tours ng Kim Pao. So, eto na yon. Guys, ang pinaka-inaabangan natin ng mall tour ng Kim Pao, may magaganap pa ba? Grabe, ang tagal natin itong inintay. Pero ang tanong ngayon, itutuloy pa ba ngayong January? So, nakakalungkot po ito. Tayo naman kaya natin mag-adjust, pero papaano yung mga umuwi na ng Pinas? 'Di ba? Yun yung ano dito. Parang sila yung mas apektado higit sa atin. And hindi naman lahat ay mabibigyan po ng pagkakataon. Unlimited, pwedeng umuwi na lang kung kailan gusto sa Pinas. So, for sure, yung iba dito stress na. But before that, bago po pala tayo dumako dyan sa pinaka-center ng ating update sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel at ngayon lamang po napabisita dito, maaari lamang napindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell na nandiyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kay Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And eto na nga, simulan po natin ang ating update dito sa komento, opinion na nabasa natin sa X. So, sabi dito, hindi ko gets yung hindi favorite. Since PBB 2006, never siyang nabakante. Yung mga projects niya since 2022, Dreammaker, Fit Check, Linlang, What's Wrong with Secretary Kim, 2 PBB seasons, may daily pang showtime at ASAP, every Sundays. Then may incoming movie na may Love Will Make You Disappear, Sanchan, yung hindi favorite. So may mga nagrarant kasi na may favoritism daw ang Star Cinema at hindi kasama daw si Kim Chiu. Hindi favorite si Kimi. Bankable star nila at marami pong naging ambaga. So, saan daw yung parte dito na hindi favorite si Kim? Lalo na ng Star Magic. Kasi, dami rin nagtatag sa Star Magic. Dami rin nagrarant. So, eto nga, sabi pa dito, misplaced din ang reasoning ng ibang mga fans, no? Akala mo, sila nagpapatakbo sa career ng idol nila. Akala mo, sila yung mga producers ng shows at ng movies nila. Nagkaroon lang ng konting aberya. Akala mo naman ay inapi na yung idol nila, kesyo. Hindi pinapahalagahan na kesyo, hindi favorite. Ito pa, may pahabol pa po dito. Sa dami ng projects niya, sa mother network niya, nitong mga nakaraang taon, hindi pa siya favorite sa lagay niyang yan. Mas madami pa siyang projects kaysa kay Catherine or kung sino mang A-lister ng ABS-CBN channel. Eto pa, basahin pa po natin. Usap-usapan ito sa social media kasi di naman siguro lingid sa kalaman ninyo na nagrarant po ngayon ang mga Kim Pao fans, which is valid naman na sila ay magrant, na tayo po ay magrant sa social media. Kailangan naman talaga ay tingin din po ang panig ng mga fans, hindi ba? Kasi malaki rin po ang ambag ng mga fans may ambag ng mga fans sa movie. Para nga po ito sa mga fans actually ni Kim and Paolo, kaya sila gumawa ng movie para sa mga fans kasi naramdaman nila ang init ng pagmamahal ng fandom kay Kim and Paolo. Napaka-active pa. Sabi dito, hindi din ako agree sa hindi favorite sentiment ng fans. Pero yung hindi pag-inform ng SC sa Kim Pao,
Yun ang main issue talaga eh. Yes guys, yun naman talaga ang main reason, ang main issue. Yung parang nabulaga na lang ang mga fans, kulang sa communications. Biruin ninyo, panay ang promote ang Kim Pao na February 12 tapos hindi pala. Plus, I think may kinalaman din dito yung sinabi ni Paolo Avellino na pinaghuhusayan nila, pinapaganda nila yung movie para maging worth it yung panonood ng mga fans. Kunti na lang sasabihin na ni Paolo na ginagawa namin ang lahat para matapos makahabol. Tapos biglang i-change yung playdate. Eh, nakakaloka naman talaga yon. Parang pinagod lang po nila si Kim and Paolo niyan. Di na nga naka-attend sa The Breadwinner East na premiere night eh. Dami nilang sacrifices sa movie na to matapos lang na at makapag-promote na. Tapos, biglang ganon. Eh, kahit siguro sino magagalit. Anyway, yun nga, hindi po yung hindi favorite ang issue dito. Wag naman sanang iliko yung usapan. Ito pa, we can't say that for sure. Sa tingin mo pa, hindi nag-meeting ang mga taga-Star Cinema kasama ang cast? You think Star Cinema lang? Or is that stupid? Even unprofessional if never na na-inform ang KP about the playdate move? We can just assume, lalo pa kung hindi naman natin alam ang mga nangyayari sa loob. Paano hindi natin iisipin na hindi nila in-inform na napaka-unprofessional nila? Eh, kapo-promote lang ni Kimi nun sa Showtime na February 12. Sabi dito, ganun ba ka-stupid ang Star Cinema para hindi i-inform ang Kim Pao? Well, baka nga. Charot lang. Eh kasi hindi naman po sasabihin ni Kimi po promote ang February 12 kung may alam sila. Kung ipinaalam sa kanila. Okay na yung una yung unang tweet. Pero dito sa mga sumusunod na tweet, bakit ganon? Parang ginigiit na ang may mali dito ay fandom or Kim Pao itself. Sabi naman dito, if she was a favorite, hindi siya aalisin sa primetime TV for 8 years. Paano hindi nawalan, hindi na bakantehan? 8 years wala sa prime time. Before Lin lang, she had no primetime series for 8 years. What was the last major quality movie na binigay sa kanya ng Star Cinema? Hindi rin sila ganoon ka-consistent in giving her major films. Mabuti na lang talaga mayroon tayong mga malalakas sa loob na mga KP fan para ipagtanggol si Kim and Paolo. Samantala sabi dito, the issue here is not the aberya po. It is SC's failure to communicate clearly even to KP or Kim Pao. Why sa umaga, February 12, ang playdate, tapos biglang April na sa after lunch? I hope naman be okay. Kinder and people na nagmamahalan lang. No updates ang SC. O, di ba nakakaloka? Parang tayo pa yung palalabasin na masama at mali dito dahil tayo nag-grant. Eh, nilalabas lang naman po natin yung ating saloobin, hindi pa. Ang dami na kayo nag-aabang po ng movie ng Kim Pao. Tagal na po, laging postponed. Kaya nga sabi ni Paolo, talagang pinagabubutihan pa nila, bigyan ng magandang quality ang mga viewers ng movie. Dahil nahihiya na rin sila. Dapat last year pa po ito, tinaasahan na showing. Tapos ngayon February, tapos biglang gagawing April. Kaya naman ramdam po talaga ang pagkadismaya
nitong si Paulo Avellino sa Star Cinema. Alam naman namin since the announcement, inabangan nyo talaga. We also apologize. I know this was meant to be shown earlier. So, yun lang muna guys sa ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. And don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita. Maraming salamat.